Umpisahan natin dito muna. De Lima at asan ba? O, De Lima tsaka Duterte muna tayo. Ayan, mga kababayan. Mainit itong dalawa na ito, mga boss chief amo sir, no? Isa sa talagang nakikita ko at nararamdaman ko na may rest back at re-rest back, ito pong si Attorney Leila De Lima kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Which is ako, naniniwala ako dito sa sinabi ni Attorney Leila De Lima, mga bossing. Bakit to? Sabi niya dito, hindi natin ito away, kundi mga kasalanan mo sa taong bayan. Matindi ho yan, mga kababayan. Kumbaga, huwag na nating i-focus yung sitwasyon doon sa pagpapakulong mo sa akin. Doon sa walang kakwenta-kwentang mga ibinintang nyo sa akin. Mag-focus tayo ngayon doon sa mga kasalanan mo sa taong bayan, mga bossing. Ano-ano ho ba yan? Sabihin mo nang isama mo na talaga dyan yung West Philippine Sea. Lahat tayong mamamayang Pilipino, mga kababayan, apektado po niyan. Wala ni isa na Pilipino ang, kumbaga, hindi apektado niyang West Philippine Sea. Isama mo na yung mga EJK, isama mo na yung iba't iba pa pong mga nangyari nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Evidently, the former president is unapologetic and remorseless. Totoo. Parang wala pa din ako naririnig sa kanila ng mga ganun. Puro pagbibintang at puro galit pa nga sa sa pangkasalukuyang nakaupo ho, mga kababayan No? Ang hindi niya alam nako, ang dami niyang iniwang trabaho. Ang dami niyang yung kailangang ayusin o i-fix ng ating presidente, mga kababayan. Pero sa halip, ang ginagawa niya ang ginagawa ng dating Pangulo, bintang dito, bintang doon. Kesyo baling ng mga atensyon, binabaling yung atensyon ng taong bayan, sa kesyo daw nagdudurog ang ating Pangulo. Mga bossing, ito ho talaga ang nakikita ko, mukhang magbabayad ho talaga sila pagkatapos nung mga ginawa nila noong sila ay nanunungkulan pa. Is there a reason for me to forget and forgive his sin, not only to me, but also to the 1,000 kills? 30,000 ho yun, mga bossing. Yung bilang na sinasabi na nategi ho, mga kababayan, nung panahon ng Oplan Tokhang. Diba? So let him revel in his perverted sense of machismo. But at the end of the day, he will be made to answer for his crimes. I have shown my respect for the rules of law. No ifs and buts. Does he? Yan po, di ba, mga kababayan? Noong panahon na si dating Pangulong Duterte ang nakaupo, tapos nililitis, tapos iniimbestigahan itong si Senator Leila De Lima, mga kababayan, at sa hearing, punta dito, punta doon, idinidepensa niya yung kanyang sarili, samantalang ang dating Pangulo, yung mga simpleng pagpapatawag at pag-iimbestiga ayaw nilang puntahan ni Bato de la Rosa sa Kongreso ho, mga kababayan. Ano ang dahilan at bakit? Baka ho natatakot. Baka magkandadulas-dulas ho sila doon, mga kababayan. Yun ang kinatatakutan nitong mga ito, mga bossing Ang alin? Kapag hindi kasi totoo at puro yung pagdedepensa lang sa sarili nila ang gagawin nila doon, tapos pumapasok na yung wala ng katotohanan yung mga sinasabi nila, paiba-iba na ho yan, mga kababayan. Unlike yung talagang totoo, no? Yung mga sasabihin at isasagot mo doon, hindi magbabago yan. So dyan ho kinakabahan yung mga yan. At siguro nakikita ko na din ho, mga kababayan, na yung tipo bang makakaharap mo yung mga magulang, makakaharap mo yung mga asawa nung mga nabiktima doon sa panahon ng Oplan Tokhang nila. Siguro hindi ho nila kayang tumingin ng mata sa mata doon sa mga kamag-anak nung mga napuruhan ho nung Oplan Tokhang. Nung ilan yun? 30,000 mga kababayan yung nabiktima. Ilan lang yung uma-attend sa Kongreso
Oh, 'di ba? Kaya ho, etong nakikita ko na isinusulong ho ni dating Senador Leila de Lima, kasama na po, no? Sila Senator Trillanes, kasama na po sila Senadora Risa Ontiveros, mga bossing, nako, magtutulong-tulong ho yan, mga kababayan, para talagang mapanagot ang dating Pangulo kung siya man talaga ay 100% na nagkasala po, mga bossing. Pero siyempre dun sa mga nagiging topic natin araw-araw, sa mga nagiging balita araw-araw, mga kababayan, eh nararamdaman na natin at nakikita na din ho natin na merong pagka-guilty, lalo na ho kung yang simpleng pagpapatawag ng investigasyon para sa kanila sa Kongreso, ayaw pa nilang puntahan. Advantage na ho sa kanila yon. Kabado pa din sila. 'Di ho ba? Ano isipin ng taong bayan diyan? Iisipin lang, simple lang. Siguro guilty 'tong mga ito. Kaya hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ho ba? Kaya itong isinusulong ni dating Senador Leila de Lima, mga bossing, hindi lang ho yan para sa sarili niya. Kumbaga, pati na din po dun sa mga nabiktima nung panahon nang sila ay nasa katungkulan ho. Pati na ho iyang pagpapabaya sa West Philippine Sea, mga kababayan. Alam niyo naman po, itong mga kakamping, number 1 talagang tumitindig po pagdating sa usaping West Philippine Sea, mga kababayan. Di ho ba? Sabi ko sa inyo talagang pagkatapos nung medyo pagiging abusado, pagiging abusado, nung sila ay nanunungkulan re-rest back at talagang babalikan ho sila sa kanilang mga nagawa, mga kababayan. Kagaya, ayan, si pa lang ho yan, si Senator Leila de Lima pa lang ho yan, mga kababayan. Eto pa, Risa Ontiveros naman. Tungkol naman ho ito sa Pogo, mga kababayan. Ang dami, no? Hindi mo lang pwedeng sabihin, tungkol lang sa West Philippine Sea yung kasalanan ni Duterte. Tungkol lang sa EJK yung kasalanan ni Duterte. Hindi pa, ayan pa, may Pogo pa. Mga matatapang daw na mga walang yagbol, sabi ni Ace Evangelista. Sabi ni Hil Abante, harakiri na lang ang pinakamadaling gawin ni Digong. Tapos na.